Yes, yun mga kapuso, kapatid, kapamilya, kawani, kasimbahan. Dahil tayo ay pinasok ng bagyong si Enteng. Ang ibig sabihin ng Enteng ay putingting. So dahil nagsuspend ng pasok sa gobyerno, so tayo naman ay imamaximisa natin yung oras natin. So magpapalit tayo ng timer ng washing machine. So before nakapagpalit na tayo dun sa isang wash machine, ngayon naman sa spin dryer. Tingnan natin kung ito na yung pinaka-concluded na defective parts. So ang spin dryer ay meron lamang siyang tatlong bahagi: capacitor, motor, and then timer. So ito ang papalitan natin. Sana hanggang dito na lang, kasi actually last time I tested working yung capacitor. So if this is the problem, so no need to buy motor. So pagka ito ay hindi nag-work, ang kasunod nito ay yung motor na. Yan. So only have 3 parts of the spin dryer: capacitor, timer, and motor. Sa motor meron siyang shoe brake, meron siyang tinatawag na brake. So once you opening the dryer, so hihinto siya habang nag-spin siya to dry. So kaya yun, so hindi na natin siya sinama as part of the spin dryer. So tatlo lang talaga ang possible na pwedeng pagsimulan ng problema ng spin dryer: the capacitor, the motor, and the timer. So let's do it DIY. Yes, yun kapuso. Ito yung timer niya. Yes, yun, napalitan ko na ng timer. So ngayon itetest natin siya kung mag-i-spin siya. Pag nag-spin siya, ay dadali na to sa ancestral home para magamit ni Justin. Check. Yun o, gumagana na o. Check, gumagana na. Sabi sa inyo mga kapuso, kapatid, pag may problema kayo sa washing, tatlo lang ang parts na mahalaga rito: timer, capacitor, tsaka motor winding. So dahil tested na natin yung capacitor, mas mura ang price, mga nasa less than 100. Ang timer naman 150 lang, pero ang pinakamahal sa lahat yung motor, spin motor winding, nakakahalaga ng 650. Okay na. Check natin kung medyo bago pa yung timer. Patayin. Ayan, gumagana rin yung kanyang okay, DIY finish.